it at 40. No, just capture lang, kahit 1 minute. Ako nang maghahanap ng highlights dyan. Ayan. Nilalagyan po ako ng aking asawa ng skincare. Brought to you by... Tama ba? Brought to you by... Carenology. Ang products po ng aking kapatid. Yung nag-grand opening sila, binigyan niya ng beauty kit si Tinsel. Tapos si Tinsel, nilalagay ngayon sa aking face. Ayan. Done. It's been 1 minute. Sige, plus. okay na yan. Okay na yan. It's okay, thank you. Where's the art subject? This one. Where's the instructions? Take a picture of any object that is a plane. From there, find the identity of the student or use English example. Printed. Oh, so take a picture and say it's printed, right? So here, stand up. I will put it properly. You say t-shirt and then... Do I make it a video? No, said picture, right? What's the instruction? Picture, right? Not video. Okay. Here, I got the photo. Oh, okay. So where will you put that? Oh, you save it. Yeah, it's already saved. Can I see yung... Oh, so you will use it on a later date? Yeah. Go back to the instruction. A photo of printed product. Take a picture of any object as a print. You will use in cycle 3. Yeah. Okay, so just put it there Yeah. on your gallery. Okay, that's We're it. done. Papalaman ako mag-English dito. Done? Yeah. Wala ka na ibang homework? No. Wednesday, November 6, tinutulungan ko siya gumawa ng homework kasi ano sila ngayon sa school. What do you call in school? Asynchronous? Yeah. Asynchronous. So, ibig sabihin, wala silang pasok physical sa school pero may mga set of activities na kailangan nilang gawin dito sa bahay. In short, homework. Pero maraming homework. Per subject, kailangan niyang gawin na homework, no? Nagbibigay sila. So, natapos na namin yung iba kanina. Parang ito na yung naging last. Yun na yung nakuha kong video. Kasi paggising namin, nagratrat agad kami ng mga homework niya. Para tapos niya na yung mga gawain niya today, no? Hindi na namin ipinagpapa-later para at least marami pang magagawa the rest of the day, no? So, ayun. Napapalaban tayo sa English, eh. Ewan ko kung tama yung mga grammar na pinagsasabi ko, eh. Pero sabi naman ni Pixar, okay daw. So, ayun. Papunta tayo ng duplex ngayon para i-check yung progress ng ating project, no? So, etong Monday and Tuesday hindi natin nabisita gawa ng yun nga, prioritize muna natin yung bungalow house for sale. Nagpa-maintenance tayo ng anay treatment. Yan. So, again, para po sa mga hindi nakakaalam, meron po kaming for sale na bahay sa BF Homes Almansa dito po sa Las Piñas. Bungalow po siya. And inaasikaso po natin yon. Isa po yon sa property ng mga in-laws ko. And then ito naman pupuntahan natin, isa rin pong project ng in-laws ko, duplex naman siya. Pero ito po under construction pa. So weekly, chine-check natin yung progress, pinopost natin sa social media para po ma-reach natin yung mga potential clients natin. And also, ito pong YouTube, no? Baka mayroon isa po sa inyong interesado, pwede naman po kayong mag-inquire or magtanong, no? Kung may mga katanungan kayo. So, ano ba?
Si Tinsel natutulog ngayon dahil super early nang na kanyang naging makeup gig sa Marriott Hotel yata, no? Sa may airport, sa may bandang Resorts World, basta yon, sa may Terminal 3 or Terminal 2. Doon yung naging makeup niya. So kauuwi niya lang, tulog siya ngayon para makarecover, kaya hindi ko maiiwan to sa Pixar doon. Kaya damay-damay ko ngayon sa pag-alis ko. So yun, asikasuhin muna natin tong duplex project natin. I-check natin yung mga naging progress for the past week. And then, yun, of course, mag-workout pa rin tayo. Hindi talaga mawawala yan. Lagi natin isisingit yan. So, stay na lang dyan ha. Iwan ko yung kotse nakabukas ha. Para it's cold. Kasi mainit ngayon. Okay. Pakita ko na yung ayan oh, ganda na oh. Napalitada na yung mga semento oh. Good morning. Kinis na. Okay na yung tayo sa taas. Parang nag-facial na. Oh. Ito. Yung design niya, ambis na sa taas pa pa. Oo. Okay. Tapos ano na to? Simula na ng pagpintura na rin. Oo. Ito na, ano na no? Primary na, no? Walang hinabol namin yung perimeter na. Oo. Pwede ako sumilip dito? Dito naman tayo sisilip ngayon sa Unit B. Lagi na lang tayo sa Unit A eh. So, kuha lang ako ulit ah. So, ito yung duplex project natin. Unit A, Unit B. Selling for 7 million per unit. Pasok na tayo para i-check. So ito, one car garage, or again, tulad ng sinasabi ko before, kung may sedan ka na maliit, yung mga tulad ng mga Wigo, 2 car garage yan kasya. Pero kung isang kotse, pwede, very spacious. Hindi tulad ng mga ibang mga duplex na nakikita natin, yung mga gantong klaseng bahay. Pag pinark mo yung kotse mo, napakasikip na. Ang hirap na lumabas. Pero ito, kahit i-park mo yung kotse mo, may space ka pa para lumabas. Okay lang. Nagbi-video lang tayo. Kasama nga lang kayo. Ayun. Tapos, pasok na tayo sa loob. Okay, tinapos muna natin si Kuya mag-grinder. Ingay eh. So, ito, na-tiles na nila. Ang ganda na, oh. Kinis na tignan, oh. Tapos, again, nandito tayo sa living area. Ito yung powder room. Yakbang tayo yan. So, naka-tiles na halos buong living area. Unti na lang, yung mga singit-singit na lang. Yan. Ito rin, yung ilalim ng stairs. So, ito yung kitchen area. Ito yung open area. Open air yan. Tagustin yan sa mga bedroom sa taas. Pwede ka dito magsampay or laundry area. Pwede. Yan. So, ito po yung kabuuan ng living area. Spacious din, no? So, aakyat ngayon tayo. Again, nandito naman tayo sa Unit B. Lagi na lang tayong sa Unit A eh. So, isang side naman to. Pero, very identical pa rin ng ano. So, dito, maayos na rin yung mga pag-tiles. Ibang version naman yung tiles dito. Ito. Kanina, makinis na glossy. Ngayon naman, parang matte finish to. So, shared bathroom. Toilet and bath. Yan. Second and third bedroom. Yan. Other bedroom. Yan. Again, ito yung sa may open air. Ito yung sa baba kanina. And then, proceed tayo sa master's bedroom. Ito ang master's bedroom. Yan. So, ito yung kabuuan ng master's bedroom. Napaka-spacious. Pwedeng-pwede yung mga queen or king size bed dito. Tapos may space ka pa. And then, dito naman, ang toilet and bath. Maluwag din. Yan, oh.
Siguro kung dito yung shower enclosure mo, nakaabang na yung mga tubo. Dito naman yung faucet mo, may mga tubo nang nakaabang yan. Maluwag. Kung nandito ka, marami kang space na magagalawan yan. So, ito ulit yung kabuuan ng masters natin. So, yun. Ang ganda. Ito ngayon yung naging update natin. Natapos na nila yung mga tiling ng mga sahig. Both first and second floor. Yan. So, magte-take muna ako ng pictures again for documentation. Okay na, di ba? Paganda na ng paganda yung duplex natin. So, ito nga pala si Pixar. Pixar, say hi to the vlog. Hi. Relax na relax eh. So, ayun, tinanong ko si Foreman, lalagyan din to ng anay treatment tulad ng ginagawa natin sa bungalow. Ito naman, pinagkaiba niya sa kay bungalow. After a year, doon natin binigyan ng treatment si bungalow. Pero ito, habang under construction, maglalagay na siya ng tubo sa perimeter para lagyan ng anti-anay. And then, maintenance na rin. Tulad nung ginagawa natin sa bungalow house. Yan. So, okay. This week, ang sabi sa akin ni Foreman, ito ulit, maghahakot ngayon, may darating na maghahakot para maklearing na tong mga lugar na to. So hopefully next week makita na natin yung pinakagarahe niya. Kasi ngayon puro tambak pa eh. Pero nabigyan ko naman kayo ng idea nung magiging itsura niya, no. So again, napakaluwag ng garahe natin, no. Kasyang-kasya ang dalawang kotse kung ang kotse mo is yung mga Wigo style, yung basta yung mga small cars, no. Pero kung SUV kotse mo, isa ang kayang mag-park pero napakaluwag naman ng space mo. Ko-compare mo dito sa kabilang bahay, oh. 'Di ba? Ito isang kotse lang kayang mag-park tapos kita mo yung pulang yan. 'Diba? Masyadong gipit yung space niya pag lalabas yung tao. Pero dito iba, very spacious yan. Hindi naman sa inaano natin, nagkukumpara lang tayo. Dinesign tong car garage para maluwag para sa magiging owner. Yan. Okay. Dito tayo sa bahay ni Utol. Ihahatid ko lang yung mga baseball gamit ni Pixar dahil meron silang training mamaya pagkatapos ng school. And sila Utol lang susundo sa school. Tapos dito muna mag-i-stay si Pixar. Yan. Nakisuyo tayo. Good morning. Nandiyan si Dayan? Sige, puntahan ko muna. Nandiyan lang ba sa... nasa taas ba? O sige, kung nagpapahinga, hindi na siguro. Bigay ko na lang sa'yo to. Baka kasi nagpapahinga eh. Ayan. Hindi na tayo pumasok kasi nasa taas yata yung kapatid ko, nasa kwarto niya. Hindi na natin inistorbo. Makikipagkwentuhan lang sana saglit. Pero okay lang naman. Magkikita naman kami nun mamayang hapon dahil susunduin ko si Pixar pagtapos ng training niya sa baseball. So ayun, inabot ko na lang kay Jolly ang kanyang napakasipag na driver. Siya na lang ang kumuha ng gamit. Anyway, no, ewan ko, alam niyo na naman siguro lahat, no, nagkaroon ng election sa US. At may bagong presidente na ulit ng US. Actually, hindi naman siya bago. Dati na siyang presidente. Babalik ulit siya sa White House, si Donald Trump. Yan. So, tinalo niya si Kamala Harris na supposedly si President Joe Biden originally yung makakalaban ni Donald, na nakalaban dapat ni Donald Trump, pero nag-withdraw siya for presidency na election, for re-election. So ang pumalit sa kanya si Kamala Harris. So si Kamala Harris, siya ang vice president ngayon dito sa US, and presidente pa rin naman si Joe Biden, no, dahil next year January pa yata yung turnover. So si Trump president-elect pa lang naman. So ang nakatira pa rin sa White House is si Joe Biden. So yun lang, hindi naman tayo mag-uusap politika dito, yung pinaka-detalyadong mga nangyayari sa US, no. Pero syempre
all over the world yung balitang yan. At damay, may effect and chain reaction yung magiging bagong leader na si Donald Trump. Magiging bagong leader ulit. Yan. Kasi di ba naging presidente na siya before si Joe Biden. So parang ano rin siya, re-electionist. Yan. So ayun. Doon sa mga kaibigan ko sa US na maka-Trump, congratulations sa inyo. So doon naman sa mga kaibigan kong maka-Harris / Joe Biden, well, ayun nga, hindi naman araw-araw Pasko. So nag-term naman si Joe Biden. Kanya-kanyang ano lang yan, kanya-kanyang panahon lang yan. So balik White House si Donald Trump. Kaya ayun, God bless America, di ba? Yan ang lagi nilang sinasabi. So God bless the Philippines din dahil may relationship tayo sa US eh. So sana mas lalong maging matatag, di ba? Kahit bago na ulit yung presidente. So ayun, ang next natin gagawin, ipapa-change oil natin tong coaching to. Ito yung madalas gamitin ni Tinsel. So June na kasi siya for PMS and change oil. So yun ang gagawin natin today. So of course sasabayan na natin mag-workout tulad ng ginagawa natin before. Pupunta lang tayo kay Friends, ang ating bagong auto service na pinapa-service. Yan, si Stephen, hahanapin natin. So naabisuhan ko na rin naman si Stephen before yung nagpa-service tayo last month doon sa isang kotse, no. So may idea na siya, kaya pag pumunta tayo doon, makita tayo. Alam niya na this November magpapa-service talaga tayo sa kanila. Okay, so ayun, punta na tayo doon. Isushoot ko ba dito? Dito sa'yo. Isushoot natin dito sa makina. Diba? Okay? Okay ba? Diretso. Diretso pa? Okay. Okay na? Okay na ba? Naayos pa eh. Okay na? Sige. Okay. May tagas na yung langis, no? So, oil seal lang papalitan dyan. At saka dito mag-cover. Gasket lang naman yan. Gasket, oo. Tapos, timing belt. Timing belt, sama na natin yan. Sama mo na para safe tayo. Yung baterya, bago lang yan eh. Ito nga pala si Kuya Stephen. Yan, sine-check niya muna yung mga kailangan palitan or i-repair. Kasama na change oil. Tapos na rin napapansin ko yung brake may ngit-ngit na eh. Siguro grasa o ano. Pero minsan lang naman, hindi yung palagian. Madulas na tong kanito. Oo, may napapansin lang akong ngit-ngit. Ayan o. Madulas na ito. Ay, sa disc niya. Oo. Oo. Masinsap na lang to. Anong tawag doon? Masinsap. Oo. Machine. Oo, hindi ka nang masinsap. Para. Oo. Yan lang. At saka lang ano ba lang Regular pa rin, oo. Yung tulad nung ginawa mo last time. 5,000 lang tayo. Para nadadala ko pa rin after 5,000.
Ayan, dito tayo. Friends, ito Pilar Village. Friends. Dito nga pala tayo kumuha ng baterya natin sa Fortuner. Katabing-katabi lang. Ayan yung may Motolite. So, ginagawan lang tayo ng estimate ni Kuya Stephen yung mga kailangan gawin para makapag-prepare tayo sa bayan. So, ito, timing belt kailangan ng palitan, no? Dahil, oo. Tapos change oil, regular oil lang tayo. Fuel filter, air filter, labor. Anong tawag dito? Machine shop. Yung rotor, oo. Sa machine shop. Okay. 19,000 yan. Nakita mo. Okay, sige. Kung security naman delikado tayo. Okay.